Ang mga bansang Asyano na hindi nasakop ng mga kanluranin, isa sa mabigat na hamon na naranasan ng Asya noong ika-19 na siglo ay ang pananakop ng mga Europeo. Subalit, hindi lahat ng mga bansa sa Asya ay nasakop ng mga kanluranin. Ang mga bansang ito ay ang Thailand at Korea. Ang Thailand sa gitna ng imperialismong English at French. Isa sa mga dahilan kung paano napanatili ng Thailand ang kalayaan sa kabila ng mabilis na pagpapalawak ng teritoryo ng mga English at mga French ay dahil pinamumunuan ito ng mahuhusay na hari. Tatlo ang haring kinilala na nagpatatag sa Thailand sa panahon ng pananakop ng mga Europeo. Si Buddhayodhpa o Rama I, si Mongkut o Rama IV, at Chulalongkorn o Rama V. Si Haring Buddhayodhpa ay namuno sa Thailand mula 1782 hanggang 1809. Sa panahon ng kanyang pamumuno, pinakamalawak ang teritoryo ng Thailand dahil naging bahagi ng bansa ang ilang lalawigan ng Burma, Cambodia, at Malaysia. Naitatag din ang Bangkok bilang kabisera ng Thailand. Si Haring Mongkut naman ay namuno sa Thailand mula 1851 hanggang 1868. Ilan sa mga patakarang kanyang ipinatupad ay ang pagbubukas ng Thailand sa banyagang kalakalan. Ang pagpapaunlad ng kalsada, gayon din ang pagpapaunlad sa sistema ng pananalapi at paghikayat sa mga opisyal ng pamahalaan na mag-aral ng kasaysayan at wikang mga banyaga. Hindi siya nangiming yakapin ang pagbabago upang makaagapay ang Thailand sa mga kanluranin. Si Haring Chulalongkorn naman ay namuno sa Thailand noong 1868 hanggang 1910. Sa panahon ng kanyang pamumuno, ipinagpatuloy niya ang programang modernisasyon ng kanyang amang si Haring Mongkut. Sinimulan niya ang pagpapagawa ng mga rilis ng tren upang mapabilis ang ugnayan sa pagitan ng mga lalawigan. Bagamat may intensyon ang England at France na sakupin ang Thailand, hindi nagkasundo ang dalawang banyaga, kung saan nila ilalatag ang hangganan sa pagitan ng kanilang mga kolonya. Kaya't noong 1896, nagkasundo na lamang ang dalawang kanluraning bansa na garantiyahan at panatilihin ang kalayaan ng Thailand. Kaya't napanatili naman ng Thailand ang kanyang kasarinlan sapagkat siya ay naging buffer state o estado sa pagitan ng mga teritoryong kolonyal ng France at England. Ang Korea bilang Hermit Kingdom. Kakaiba naman ang pamamaraan na ginamit ng Korea sa pagpapanatili ng kanyang kasarinlan. Sa halip na buksan ang kanyang bansa sa mga banyaga tulad ng ginawa ng mga hari ng Thailand, isinara nila ang kanilang kaharian sa lahat ng impluwensyang banyaga. Dahil dito, binansagang Hermit Kingdom ang Korea sa panahong ito. Ang pinakatanyag na pinuno sa panahon ng dinastiyang Yi, Joseon o Joseon noong 1397, ang pinakahuling dinastiyang namuno sa Korea na itinuring din na ginunto ang panahon ng Korea ay si Haring Sejong. Sa ilalim ng kanyang pamamahala, umunlad ang Korea sa paggamit ng teknolohiya sa larangan ng astronomiya, gayon din sa agrikultura, edukasyon, at serbisyong sibil.
Noong 1864, ang namuno sa Korea ay si Lee Hae-yong, na tinawag ang sarili bilang Daewon-jun, na ang ibig sabihin ay Prince of the Great Court, bilang kinatawan ng kanyang anak na si Gojong, na 13 taong gulang pa lamang ng mga panahong iyon sa kanyang pagkakaluklok bilang bagong hari ng Korea. Naniniwala si Daewon-jun na ang pakikipagkasundo sa mga Europeo ay laging nagdudulot ng benepisyo para lamang sa mga banyaga. Maging ang relihiyon na dala ng mga Europeyong misyonero ay nagdulot ng paglabnaw ng kultura at paniniwala ng mga Korean. Dahil dito, ipinapatay ni Daewon-jun ang siyam na misyonerong French at halos 10,000 Korean na naging Kristiyano sa panahong iyon. Noong 1897, idineklara ni Haring Gojong ang sarili bilang emperador ng Imperyong Daehan. Ang Imperyong Daehan ang naging senyales sa mga Korean na sila ay malaya na sa kabila ng lumakas na agresyon ng bansang Japan. Subalit, pansamantala lamang nakamit ng mga Korean ang kapayapaan sa panahong ito. Dahil sa digmaang Russo-Japanese noong 1904 hanggang 1905, pumasok ang puwersang Hapones sa Korea, kahit sila ay nagdeklara ng neutrality o walang pagkiling sa panahon ng digmaan. Taong 1910 nang tuluyang maging kolonya ng Japan ang Korea. Makikitang magkaiba ang estratehiya na ginamit ng mga Korean sa pagpigil ng pananakop sa kanya ng mga Europeo, kung ihahambing sa ginamit ng mga hari ng Thailand. Ang huli ay nagtagumpay na makaligtas sa pagiging kolonya ng mga kanluranin. Ngunit sa kaso ng Korea, nakaligtas man sila sa mga Europeo, hindi naman sila nakaligtas sa pananakop ng isang bansang Asyano. Ito ang mga bansang Asyano na hindi nasakop ng mga kanluranin.